Isinuko ko ang aking kabataan sa amoy ng isda at alat ng dagat para lang gawin siyang hari sa syudad. Ang akala ko, ang tagumpay ng aking anak ay magiging tagumpay ko rin. Pero nagkamali ako. Sa gabi ng kanyang karangyaan, ang regalo niya sa akin ay hindi pagmamahal, kundi isang pirma na nagkulong sa akin sa impyerno. Ako si Isabel, ang inang ipinagbili ng sariling anak para sa ambisyon ng iba. At ito ang kwento ng aking pagbangon mula sa abo ng pagtataksil. Don't worry, attorney. Pirma na lang ng matanda ang kulang. She has nowhere else to go. Bukas na bukas din, ihahatid na namin siya sa facility. Ang mga salitang yon ay hindi sinigaw. Binigkas ang mga ito ng mahina, malamig, at walang bahid ng emosyon na para bang nagtatapon lang ng lumang dyaryo sa basurahan. Narinig ko iyon mula sa siwang ng pinto ng aking kwarto, galing sa bibig ng aking manugang na si Maribel. Napatigil ang aking mga daliri sa ere. Sa aking kandungan ay nakalatag ang paboritong asul na coat ni Leandro, ang aking anak. Tinatahi ko ang natanggal na butones nito gamit ang sinulid na binili ko pa sa palengke kahapon. Hindi ako kumain ng tanghalian para lang makabili ng sinulid na may pinakamagandang kalidad dahil ayokong mapahiya ang anak ko sa mga meeting niya. Gusto kong maging presentable siya. Gusto kong kapag nakita siya ng mga tao, makikita nila ang isang respetadong negosyante, hindi ang anak ng isang hamak na tindera ng tuyo. Pero sa isang iglap, ang karayom na hawak ko ay tila naging isang punyal na tumarak sa aking dibdib. Dahan-dahan kong ibinaba ang coat. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay puno ng kalyo, kulubot at peklat mula sa ilang dekadang pagbabalat ng isda at pagbubuhat ng banyera. Ang mga kamay na ito ang nagpaaral sa kanya. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng kanyang luha noong bata pa siya. At ngayon, sa paningin ng kanyang asawa, ang mga kamay na ito ay wala ng silbi kundi pumirma sa isang papel na magtataboy sa akin palayo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Leandro, kasunod si Maribel. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango ni Maribel na humalo sa amoy ng niluluto kong chicken adobo sa kusina, ang paborito ni Leandro. Ang buong akala ko, kaya sila umuwi ng maaga, ay para pagsaluhan ng niluto ko. Ilang oras kong pinalambot ang karne, tinitimpla ang tuyo at suka sa paraang gustong-gusto niya, ngunit walang yumakap sa akin, walang bumati ng manupo. Say. Inilapag ni Leandro ang isang folder sa ibabaw ng kama. Sa tabi ng coat na tinatahi ko, hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig, tila binibilang ang mga tiles. Mommy, panimula ni Maribel. Ang boses niya ay matamis, ngunit puno ng lason. We found a beautiful place for you para makapagpahinga ka na. You deserve a vacation. Masyado ka nang pagod dito sa bahay. Tiningnan ko si Leandro. Hinihintay kong magsalita siya. Hinihintay kong ipagtanggol niya ako. Hinihintay kong sabihin niya, hindi mahal, dito lang si nanay. Siya ang nagpalaki sa akin. Pero nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ng aking anak ay mas masakit pa kaysa sa ingay ng anumang bagyo na dinaanan namin sa probinsya. Ang katahimikan niya ang unang sampal na dumurog sa aking puso. Anak! Ang boses ko ay basag. Halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Leandro, ayaw mo na ba sa luto ni nanay? Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Nakita ko ang takot at hiya sa kanyang mga mata. Pero mas nangibabaw ang kanyang kahinaan. Nay, please! Bulong niya. Garal-gal ang boses. Pirmahan niyo na lang po. It's for the best. Malulugi ang kumpanya kung hindi natin maibebenta ang lupa sa probinsya. At kailangan niyo ng professional care. Professional care? Inulit ko. At naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Kailan pa naging sakit ang pagiging matanda, anak?
Kailan pa naging pabigat ang inang nagbigay sa'yo ng buhay? Stop the drama, Mommy. Sabad ni Marivel na wala na ang kunwaring lambing. Inilapit niya sa akin ang ballpen. Leandro is stressed enough. Kung mahal niyo talaga ang anak niyo, hindi kayo magiging hadlang sa success niya. Just sign the papers. Ang ganda ng facility sa santuario. 5-star hotel ang dating. You will live like a queen there. Kinuha ko ang ballpen. Ang bigat nito ay parang bigat ng mundo. Tiningnan ko ang mukha ni Leandro sa huling pagkakataon. Ang mukha ng batang dati ay kumakapit sa saya ko kapag kumukulog. Ngayon, siya na ang nagtutulak sa akin sa ulan. Pinirmahan ko ang papel, hindi dahil na naniniwala ako sa kanila. Pinirmahan ko ito dahil sa sandaling iyon, namatay na ang pag-asa ko sa aking anak. Ang pirma na yon ay hindi pagsuko ng aking karapatan, kundi paglaya ko sa ilusyon na mayroon mo pa akong pamilya. Good! Mabilis na hinablot ni Marivel ang folder. Pack your things. The van is waiting outside. Tumayo ako ng dahan-dahan. Wala akong dinalang mamahaling damit. Kinuha ko lang ang aking lumang rosaryo, ang larawan ng yumaong asawa ko, at ang tinahi kong coat ni Leandro. At bago ako lumabas, dumaan ako sa kusina. Isinilid ko sa isang plastic container ang niluto kong adobo. Mainit pa ito. Kahit na itinataboy nila ako, ang isip ko ay nag-aalala pa rin na baka gutumin ang anak ko ngayong gabi. Paglabas ko ng gate, bumungad sa akin ang isang itim na van na may nakasulat na Santuario Geriatric Care. Madilim ang loob, malamig. Bago ako sumakay, inabot ko kay Leandro ang container ng adobo. Anak, kainin mo ito habang mainit pa. Baka matagalan bago ka ulit makatikim ng luto ng nanay. Aabutin sana ni Leandro ang lalagyan. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Pero mabilis na humarang si Marivel. Hinablot niya ang container mula sa kamay ko. Leandro is on a diet, Mommy. Masyadong mamantika ito. Cholesterol lang ang ibibigay niyo sa kanya. At sa harap ng aking mga mata, itinapon ni Marivel ang pinaghirapan kong adobo sa malaking basurahan sa tabi ng gate. Ang tunog ng pagbagsak ng pagkain sa ilalim ng basurahan ay parang tunog ng pagguho ng huling pader ng aking pagkatao. Iyon ang pangalawang sampal. Sumara ang pinto ng van. Nakita ko si Leandro na nakayuko. Hindi makatingin sa akin habang umaandar ang sasakyan, palayo sa bahay na pinundar ko, palayo sa anak na inalay ko ang lahat. Napatingin ako sa aking mga kamay na nanginginig sa aking kandungan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basurang itinapon matapos pigain ang lahat ng pakinabang? Pumikit ako. At sa dilim ng sasakyan, nangako ako sa aking sarili. Iiyak ako ngayon. Pero ito na ang huling beses na iiyak ako para sa kanila. Ang sabi ni Marivel, para raw akong reyna na maninirahan sa palasyo. Pero nang bumukas ang dambuhalang gate ng Santuario Geriatric Care, hindi ko naramdaman ang init ng pagtanggap. Sa halip, ang sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin na amoy gamot at chlorine. Isang amoy na pilit tinatakpan ng matapang na air freshener na amoy lavender. Bumaba ako ng van. Sa harap ko ay isang gusaling gawa sa salamin at marmol. Napakaganda kung titingnan sa malayo. Pero habang papalapit ako, napansin ko ang isang detalye na hindi makikita sa brochure. Ang matataas na pader na pinalilibutan ng barbed wire na mahusay na itinago sa likod ng mga gumagapang na halaman. Welcome to Santuario, Doña Isabel. Bati ng isang babaeng nakasuot ng puting uniforme. Ang pangalan sa kanyang ID ay Hilda, head nurse. Ang kanyang nanggiti ay perpekto, masyadong perpekto, na tila ba inensayo niya ito ng 1,000 beses sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang mga mata ng isang manika na gawa sa porselana. Dito po ang daan, Mrs., sabi niya, at hinawakan ako sa siko. Ang hawak niya ay mahigpit, masyadong mahigpit para sa isang alalay.
Para akong isang preso na ineskortan papasok sa selda. Dinala nila ako sa isang opisina na may makintab na sahig. Ibinaba nila ang aking maliit na bag. Protocol po namin, Doña Isabel, na isurrender ang lahat ng personal belongings para sa inventory, sabi ni Hilda habang binubuksan ang aking bag ng walang paalam. Bawal ang matatalim na bagay, bawal ang gadgets, at bawal ang alahas para sa safety ng mga residents. Namilog ang aking mga mata nang hablutin niya ang aking cellphone. Luma na yon, keypad pa nga. Pero nandoon ang lahat ng litrato ni Leandro noong bata pa siya. Teka, kailangan ko yan para makausap ang anak ko. Protesta ko. Akmang aabuti ng telepono. Umiwas si Hilda at ibinigay ang telepono sa isang assistant. Don't worry, Mrs. May scheduled video calls tayo once a month. We want you to detach from stress. Digital detox, ika nga. Pagkatapos, tumingin siya sa aking kaliwang kamay. Sa aking daliri ay ang manipis na gintong singsing. Ang wedding ring namin ng yumaong asawa ko. Nipis na ito sa tagal ng panahon at hindi nakasingkinang ng mga alahas ni Maribel. Pero ito na lang ang natitirang piraso ng asawa ko na kasama ko araw-araw. Pati po yan. Turo ni Hilda. Bumilis ang tibok ng puso ko. Itinago ko ang aking kamay sa likod ko. Hindi ito pwedeng kunin, sabi ni Maribel. Magbabakasyon lang ako. Bakit pati singsing ko kukunin nyo? Hindi ito sandata. Lalong humigpit ang hawak ni Hilda sa braso ko. Nawala ang kanyang pekeng ngiti. Lumapit siya sa aking mukha at sa unang pagkakataon, naamoy ko ang sigarilyo sa kanyang hininga na pilit tinatakpan ng mint candy. Sis, bulong niya na may halong pagbabanta. Pirmaado na ng guardian niyo ang waiver. If you resist, we will have to sedate you. Ayaw naman nating magsimula ng gulo sa unang araw, di ba? Nanginig ang buong katawan ko. Guardian? Ang tinutukoy ba niya ay ang anak kong ni hindi man lang ako magawang tingnan kanina? Wala akong nagawa. Sa gitna ng katahimikan ng opisinang yon, dahan-dahan kong hinubad ang singsing. Pakiramdam ko, hinuhubad ko rin ang aking dignidad. Nang ilapag ko ito sa metal na tray, ang tunog ng ginto na tumama sa bakal ay parang tunog ng pagsara ng kabaong. Good girl, sabi ni Hilda, na parang kinakausap ang isang aso. Dinala nila ako sa aking kwarto. Room 304. Maluwang ito. May malaking kama, may flat screen TV at may sofa. Pero napansin ko agad ang kakaiba. Ang mga saksakan ng kuryente ay nakatakip. Ang mga kanto ng mesa ay may foam. At ang pinto ay walang seradura sa loob. Sa labas lang ito nalolock. Iniwan nila ako doon para magpalit ng damit. Isang kulay abong bestida na uniforme ng lahat ng pasyente. Pagkaalis nila, narinig ko ang pag-click ng lock mula sa labas. Nakatayo ako sa gitna ng kwartong yon. Suot ang damit na hindi akin, sa lugar na hindi ko gusto. Ang lamig ay tumatagos hanggang buto. Biglang may narinig akong kalabog mula sa kabilang pader. Sinundan ito ng isang sigaw, muffled pero puno ng galit. Magnanakaw! Ibalik niyo ang pera ko! Alam kong pineke niyo ang pirma ko. Boses iyon ng isang matandang babae. Paulit-ulit ang sigaw, hanggang sa narinig ko ang mga yabag ng takong sa hallway, ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto, at ang boses ni Hilda na nag-uutos. Increase the dosage, 10 miligramo, patulugin ang matandang yan. Ilang sandali pa, tumahimik ang lahat. Isang nakakabinging katahimikan. Napaupo ako sa kama. Niyakap ko ang aking sarili. Sino ang babaeng iyon? At ganito rin ba ang mangyayari sa akin kapag nagsimula akong sumigaw? Bumukas muli ang pinto ko. Pumasok ang isang batang nurse na may dalang tray ng gamot at isang basong tubig. Iba siya kay Hilda. Ang kanyang mga mata ay malungkot at ang kanyang galaw ay aligaga. Parang takot na magkamali. Ang pangalan sa tag niya ay Rina May. Lola. Ma'am Isabel. Mahinang bati niya. Oras na po ng vitamins niyo. Tiningnan ko ang tableta sa maliit na cup.
kulay asul. Wala akong sakit, Hija. Hindi ako umiinom ng gamot. Tumingin si Rina May sa pinto para siguraduhing walang nakatingin. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang boses niya ay nanginginig. Ma'am, please, inumin niyo na po. Kapag nakita ni Ma'am Hilda na hindi niyo ininom, i-inject nila yan sa inyo. Mas masakit po yon. Nakita ko sa mga mata ng batang ito ang awa at takot. Alam niyang mali ang nangyayari dito, pero wala siyang magawa. Naalala ko ang sarili ko noong bata pa ako. Takot sa amo kong malupit sa palengke. Kinuha ko ang gamot. Nilunok ko ito kasabay ng mapait na katotohanan. Ilang minuto lang, naramdaman ko na ang epekto. Bumigat ang aking mga talukap. Ang puting kisame ay nagsimulang umikot. Ang lamig ng kwarto ay napalitan ng isang kakaibang init na humahila sa akin pababa. Palalim ng palalim sa kawalan. At bigla, wala na ako sa santuaryo. Nasa lumang bahay namin ako sa probinsya. Ang hangin ay amoy dagat at sampagwita. Narinig ko ang yak ng sanggol. Si Leandro. Ang aking munting Leandro. Umiiyak sa kanyang duyan na gawa sa kawayan. Tahan na anak, sabi ko. Tumatakbo palapit sa kanya. Nandito na si nanay. Hindi ka pababayaan ni nanay. Inabot ko ang aking kamay para haplusin ang kanyang pisngi. Ang lambot ng kanyang balat, ang init ng kanyang katawan. Abot kamay ko na siya. Pero nang dumampi ang aking mga daliri, hindi balat ng sanggol ang nahawakan ko. Malamig, matigas, bakal. Nagising ako ng habol ang hininga. Madilim na sa kwarto. Nakatayo ako sa harap ng bintana. Ang aking mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa mga rehas. Nakakapit ng mahigpit sa mga rehas na bakal na nakatago sa likod ng makapal na kurtina. Hahawakan ko sana ang mukha ng aking anak sa panaginip, pero ang nahawakan ko ay ang malamig at matigas na katotohanan. Hinawi ko ng tuluyan ang kurtina. Sa labas, ang ganda ng hardin ng santuaryo ay naliligo sa liwanag ng buwan. May mga bulaklak, may fountain, may mga bench na gawa sa bato. Pero sa pagitan ko at ng hardin na yon ay ang makakapal na rehas na bakal na nakasolda ng pulido sa bintana. Ang mga rehas ay pininturahan ng puti at dinisenyuhan na parang mga baging ng bulaklak para hindi mahalata, pero rehas pa rin ito. Ang magandang view na ipinagmalaki ni Maribel ay isa lang palang palamuti sa aking selda. Napaupo ako sa sahig. Ang lamig ng tiles ay tumagos sa manipis kong bestida. Sinubukan kong tumayo para kalampagin ang pinto, pero bumigay ang aking mga tuhod. Ang gamot. Ang asul na tableta na pinainom sa akin ni Rina May. Umiikot ang paningin ko. Ang isip ko ay parang binabalot ng makapal na hamog. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw at isumpa si Maribel. Gusto kong tawagin si Leandro. Pero ang lumabas lang sa bibig ko ay isang mahina at garalgal na ungol. Parang ninakaw ng gamot na yon, hindi lang ang lakas ko, kundi pati na rin ang boses ko. Sa gitna ng aking pagkahilo, narinig ko muli ang boses mula sa kabilang kwarto. Hindi na ito sumisigaw. Mahina na lang ito, parang isang sirang plaka na paulit-ulit na bumubulong sa hangin. Ang ledger. Nasa ilalim ng ledger. Huwag niyong hahayaan. Sino siya? At bakit parang pamilyar ang awtoridad sa kanyang boses kahit pa nanghihina na ito? Pinilit kong gumapang pabalik sa kama bago ako tuluyang mawalan ng malay. Ang bawat pulgada ay parang 1 kilometro ang layo. Nang maabot ko ang kama, napatingin ako sa aking pulso. May nakabit na plastic band doon. Hinanap ko ang pangalan ko. Hinanap ko ang Doña Isabel Alcaraz. Ang pangalang iginagalang sa aming bayan. Ang pangalan ng babaeng nagtaguyod ng isang milyonaryo. Pero wala ang pangalan ko. Ang nakasulat lang sa puting pulseras sa malalaking itim na letra ay Patient 304. Isang luha ang tumakas sa aking mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot. Dahil naramdaman ko na sa gabing iyon, sa bisa ng gamot na humahalo sa aking dugo, nagsisimula na nilang burahin
kung sino ako. Ang mundo sa labas ay patuloy na iikot. Si Maribel ay magsasaya. Si Leandro ay makakatulog ng mahimbing sa akalang nasa mabuting kamay ako. At ako? Ako ay magiging isang numero na lang. Isang pasyenteng naghihintay na lang maubos ang hininga. Ipinikit ko ang aking mga mata habang hinihila ako ng dilim. Pero bago ako tuluyang lamunin ng antok, isiniksik ko ang aking kamay sa ilalim ng unan. Ang aking mga daliri ay kumapa sa isang bagay na matigas at maliit. Isang butones. Ang butones mula sa coat ni Leandro na hindi ko natapos tahiin. Ito ang tanging bagay na naibulsa ko bago ako nagpalit ng damit. Hinawakan ko ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ito sa aking palad. Hindi. Bulong ng natitirang diwa ko. Maaring nakuha niyo ang pangalan ko. Maaring nakuha niyo ang kalayaan ko. Pero hanggat hawak ko ang butones na ito, hinding-hindi ko makakalimutan kung bakit ako lumalaban. Alam ko ang nangyayari sa labas ng mga pader na ito. Kahit nakakulong ako sa kwartong ito na amoy gamot at kawalan ng pag-asa, ramdam ko ang vibrations ng selebrasyon sa bahay na ipinatayo ko. Ngayong gabi, ang housewarming party ni Maribel. Sigurado ako, nakabukas ang lahat ng ilaw sa mansyon. Ang mga kristal na chandelier na ako mismo ang naglinis noon ay kumikinang para sa mga bisitang hindi naman kilala ni Leandro. Nagkaroon ako ng kumpirmasyon sa aking hinala nang pumasok si Rina May, ang mabait na nurse, para kunin ang aking blood pressure. Nakalimutan niyang hinaan ang volume ng kanyang cellphone na nakapatong sa tray. Mula sa screen, narinig ko ang boses na pamilyar sa akin. Ang boses na puno ng hangin at kaplastikan. Hello my loves, welcome to my house tour. Out with the old, in with the gold. Diba? Napalingon ako. Nakita ko sa maliit na screen si Maribel. Naka-livestream siya sa social media. Suot niya ang isang pulang gown na hapit sa katawan at hawak niya ang isang baso ng champagne. Nasa sala siya namin. Nanikip ang dibdib ko nang itutok niya ang kamera sa aking paboritong rocking chair. Ang upuan kung saan ko hinele si Leandro noong may sakit siya. Ang upuan kung saan ako nagpapahinga matapos ang maghapon sa palengke. Ang baduy ng chair na tono, tawa ni Maribel sa video. This is vintage trash. Bukas na bukas, papalitan natin to ng Italian leather sofa. We need vibes na pangmayaman, hindi pang provincial. Gusto kong hablutin ng cellphone. Gusto kong sumigaw na ang upuang iyon ay mas matibay pa sa kasal nila ng anak ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Nakita ko si Rina May na mabilis na pinatay ang video, ang mukha niya ay puno ng hiya at takot na baka nakita ko yon. Sorry po, Lola Isabel, nautal na sabi niya. Napindot lang. Ngumiti ako ng mapait. Hindi ko siya sinisi. Sa halip ginamit ko ang sandaling iyon para simulan ang aking plano. Bumukas ang pinto at pumasok si Hilda, ang head nurse, na may matang parang pating. Oras na naman ng gamot. Ang asul na tableta na nagpapalimot sa akin kung sino ako. Inumin mo na. Patient 304. Utos niya. Wala ng ma'am. Wala ng donya. Numero na lang ako sa kanya. Kinuha ko ang tableta. Sa mga nakaraang araw, nilulunok ko ito at nagigising na lang ako na tulala. Pero hindi ngayong gabi. Ngayong gabi, nakita ko kung paano binababoy ni Maribel ang mga alaala ko. Ang galit ay isang mabisang panggising. Inilagay ko ang gamot sa aking bibig. Uminom ako ng tubig. Gumalaw ang lalamunan ko na parang lumunok. Good, sabi ni Hilda. Hindi man lang tiningnan ng maigi ang bibig ko dahil busy siya sa pagte-text. Lumabas siya agad. Siguro ay para manigarilyo. Pagkasara ng pinto, mabilis akong pumunta sa banyo. Iniluwa ko ang tableta na itinago ko sa ilalim ng aking dila. Mapait. Nakakasuka. Pero nang makita ko itong natunaw sa lababo, kasabay ng pagdaloy ng tubig, naramdaman ko ang unti-unting paglinaw ng aking isipan.
Bumalik ang talas ng aking pandinig. Bumalik ang lakas ng aking mga binti. Pagbalik ko sa kama, nakita ko si Rina May na nakaupo sa gilid, hinihilot ang sariling noo. Mukhang pagod na siya. Namumula ang kanyang mga mata at halatang may iniindang sakit ng ulo. Masakit ba ang ulo mo, Hija? Tanong ko. Malinaw ang boses ko, hindi garalgal tulad kahapon. Nagulat si Rina May. Opo. Medyo migraine lang po. Puyat sa duty. Kailangan kasing mag-double shift para sa tuition ng kapatid ko. Lumapit ako sa kanya. Sa halip na ako ang alagaan, ako ang umupo sa tabi niya. May alam ako dyan, bulong ko. Akin na ang kamay mo. Nag-aalangan siyang ibinigay ang kanyang palad. Ang mga kamay niya ay magaspang din, tulad ng sa akin noong bata pa ako. Kamay ng manggagawa, kamay ng panganay na tumataguyod sa pamilya. Pinisil ko ng mariin ang laman sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, ang pressure point na tinatawag naming hego sa probinsya. Aray po, napangiwi siya. Tiisin mo, malambing na sabi ko. Diyan nakatago ang stress, huminga ka ng malalim. Ipinagpatuloy ko ang pagmamasahe, mula sa palad, paakyat sa kanyang pulso, hanggang sa kanyang batok. Ginawa ko ito ng may ritmo, tulad ng pagmamasahe ko kay Leandro noong nag-aaral pa siya ng bar exams at sumasakit ang ulo sa kakabasa. Unti-unting nare-relax ang balikat ni Rina May. Pumikit siya at napabuntong hininga. Ang galing niyo po, Lola, bulong niya. Parang nawawala yung bigat. Ang mga kamay ko ay hindi lang pangtahi at pangluto, Hija. Sabi ko, habang tinititigan ang kanyang mukha. Ang mga kamay ng ina ay may kapangyarihang magpagaling. Tandaan mo yan. Idinilat ni Rina May ang kanyang mga mata. Puno ito ng luha. Siguro ay matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganitong pag-aalaga. Sa lugar na ito, siya ang tagapagbigay at ang mga pasyente ay mga pasanin. Sa unang pagkakataon, may tumingin sa kanya bilang tao. Salamat po. Nanginginig ang boses niya. Buti pa kayo. Yung anak niyo po kasi, hindi niya itinuloy. Alam ko na ang sasabihin nin. Buti pa ako. Inaalagaan ko siya. Samantalang ang anak ko, itinapon ako dito. Rina, hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit. Makinig ka sa akin. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi ako baliw at hindi ako dapat nandito. Sasagot sana siya nang biglang tumunog ang intercom sa hallway. Code red. Ibig sabihin, may inspection. Mabilis na tumayo si Rina May. Magpanggap po kayong tulog, Lola. Parating na si Doktora. Humiga ako at pumikit, pero gising na gising ang diwa ko. Lumipas ang ilang oras, hating gabi na. Tahimik na ang buong pasilidad. Dahil hindi ako uminom ng gamot, gising na gising ako. Ang pandinig ko ay nakatuon sa bawat kaluskos. Narinig ko ang pagbukas ng gate sa likod. Hindi sa main entrance, kundi sa likod. Kung saan itinatapon ng basura. Bumangon ako. Dahan-dahan. Ang mga paa ko ay walang sapin para hindi lumikha ng ingay sa sahig. Sinubukan kong pihitin ang pinto. Nakalak. Pero naalala ko ang napanood ko kay Hilda. Itinatago niya ang spare key sa ilalim ng paso ng halaman sa hallway. May maliit na siwang sa ilalim ng pinto ko. Kinuha ko ang wire ng hanger mula sa cabinet. Sa probinsya natuto akong magkalikot ng seradura noong minsan kaming makulong sa bodega ng isda. Ilang minuto ng pagkakapkap at pagkalikot. Pawis na pawis ako. Click. Bumukas ang pinto. Sumilip ako sa hallway. Walang tao. Ang CCTV camera ay nakatutok sa kabilang direksyon. Umiikot ito bawat 10 segundo. Mayroon akong 5 segundong bintana para tumakbo sa dilim. Tumakbo ako. Hindi papunta sa exit dahil alam kong may gwardiya doon. Sinundan ko ang tunog ng mga gulong ng stretcher na narinig ko kanina. Napadpad ako sa dulo ng West Wing. Dito, mas malamig ang hangin. At may kakaibang amoy. Hindi lang gamot.
kundi amoy ng kuryente at takot. May isang pinto na bahagyang nakabukas, may ilaw na tumatagos mula rito. Sumilip ako. Sa loob, nakita ko si Hilda at ang isang lalaking naka-doctor's gown. Nakatalikod sila sa akin, nakapalibot sa isang hospital bed. Ang pasyente sa kama ay ang babaeng sumisigaw kanina, ang tinatawag nilang Judge Siri. Telly, nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa gilid ng kama gamit ang makakapal na leather straps. Gising siya, pero nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot. Nakabusal ang kanyang bibig, kaya ang tanging naririnig ko ay ang kanyang pigil na pag-ungol. Doc, siguradong effective ba to? Tanong ni Hilda habang naghahanda ng isang hiring gilya na may lamang likidong kulay gatas. Ang kulit ng pamilya niya. Gusto na nilang makuha ang signature para sa trust fund bukas. Tumawa ang lalaki ng mahina habang tinitingnan ang chart. Don't worry, Hilda. This cocktail is special. It targets the cognitive centers. Bukas, paggising niya, hindi na niya maaalala kung saan niya itinago ang ledger o kung sino ang abogado niya. She will be docile, parang gulay. Nanlamig ang buong katawan ko. Napahawak ako sa hamba ng pinto para hindi ako matumba. Ito pala ang professional care na sinasabi ni Maribel. Hindi ito pag-aalaga. Ito ay pagpatay. Hindi sa katawan, kundi sa isipan. Ginagawa nilang mga walang isip na sunod-sunuran ang mga matatanda para madaling nakawan ng kanilang mga sakim na pamilya. Nakita ko kung paano itinusok ng doktor ang karayom sa braso ng matanda. Pumigla si Judge Selly ng buong lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsusumamo. Pero wala siyang nagawa. Ilang sandali lang, dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo sa unan. Ang ilaw sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang blangkong titig. Para akong nanonood ng isang kandilang dahan-dahang inuubos ng hangin. Clear, sabi ng doktor. Increase the billing for special therapy. Ipadala mo sa anak niya. Aalis na sana sila. Mabilis akong umatras sa dilim. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Halos pumutok sa aking dibdib. Kailangan kong makabalik sa kwarto. Ngayon din. Tumakbo ako pabalik sa hallway. Ang bawat hakbang ko ay maingat pero mabilis. Rinig ko ang pagbukas ng pinto sa West Wing. Papalabas na sila. Nang marating ko ang tapat ng kwarto ko, narinig ko ang yabag ng heavy boots ng security guard na paparating mula sa kabilang dulo. Nasa gitna ako ng dalawang panganib. Wala nang oras para kalikutin ang lock. Sa taranta ko, napansin ko ang isang laundry cart na puno ng maruruming kumot sa gilid ng hallway. Mabilis akong sumiksik sa ilalim ng bunto ng mga kumot na amoy ihi at bleach. Pinigilan ko ang aking paghinga. Dumaan ang guard. Ang ilaw ng kanyang flashlight ay tumagos sa manipis na tela ng kumot na tumatakip sa akin. Tumigil siya sa tapat ng cart. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. Nagdasal ako sa lahat ng santo. Huwag ngayon. Kailangan ko pang iligtas ang anak ko. Kailangan ko pang turuan ng leksyon ang manugang ko. Hoy! Sino ang nag-iwan nito dito? Bulyaw ng guard sa kanyang radyo. Sinipa niya ang cart. Gumalaw ito at tumama ang siko ko sa bakal. Pero kinagat ko ang aking labi para hindi mapasigaw. Masakit. Pero mas masakit ang mangyayari sa akin kapag nahuli ako. Hakutin na yan bukas. Tamad na mga janitor. Bulong niya at naglakad palayo. Nakahinga ako ng maluwag. Hinintay ko munang mawala ang tunog ng kanyang mga yabag bago ako lumabas mula sa ilalim ng mga kumot. Mabilis akong bumalik sa pinto ng room 304. Ginamit ko ulit ang wire. Nanginginig ang kamay ko, pero sa pagkakataong ito, hindi takot ang nagpapakilos sa akin, kundi galit. Click! Nakapasok ako. Isinara ko ang pinto at ibinalik ang lock. Humiga ako sa kama, hinila ang kumot hanggang leeg at nagpanggap na tulog. Sakto namang bumukas ang maliit na viewing window sa pinto. Nakita ko ang mata ni Hilda na sumilip.
Tinitigan niya ako ng ilang segundo. Nang makita niyang payapa akong natutulog, isinara niya ang siwang. Nakaalis na siya, pero hindi ako makagalaw. Ang imahe ni Judge Sally, isang respetadong hukom na naging gulay sa loob ng ilang minuto, ay nakaukit na sa utak ko. Iyon ang plano nila sa akin. Iyon ang regalo ni Maribel. Gusto niya akong maging blanco para makuha niya ang lupa, ang recipe, at ang lahat ng pinaghirapan ko. Sa dilim ng kwartong yon, habang iniinda ang sakit ng siko ko at ang hapdi ng katotohanan, may nagbago sa akin. Ang Isabel na umiiyak at nagmamakaawa sa anak niya kaninang umaga ay namatay na. Bumangon ako at lumapit sa salamin. Kahit madilim, naaninag ko ang aking refleksyon. Ang matandang babae sa salamin ay mukhang pagod, payat, at mahina. Pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Gusto niyo ng Reyna? Bulong ko sa hangin. Pwes, ibibigay ko sa inyo ang Reyna. Hindi ako magiging biktima dito. Kung ito ay impyerno, ako ang magiging demonyong kinatatakutan nila. Kung ito ay kulungan, ako ang magiging warden. Kinuha ko ang cellphone ni Rina May na naiwan niya sa ilalim ng unan ko kanina noong nagmamadali siyang umalis dahil sa code red. Binuksan ko ito. Nakita ko ang social media account ni Maribel. Nag-post siya ng bagong litrato. Nakaupo siya sa aking rocking chair. Hawak ang isang baso ng wine na may caption, "Peace of mind clearly feels expensive. Finally, free from negativity." Tinitigan ko ang nangiti niya. Isang nangiti na binayaran ng kaluluwa ng ibang tao. Nag-type ako ng message, hindi para isend, kundi para isave sa drafts bilang paalala sa sarili ko. Magpakasaya ka, Maribel. Ubusin mo ang wine mo. Dahil sa susunod na magkita tayo, dugo na ang iinumin mo. Pinatay ko ang cellphone at itinago ito ng maigi sa loob ng punda ng unan ko. Humiga ako ulit, pero ngayon, may plano na ako. Bukas, sisimulan ko ang aking paghahari. Hahanapin ko ang ledger na sinasabi ni Judge Sally. Kakaibiganin ko si Rina May at bubuo ako ng hukbo mula sa mga basurang itinapon nila dito. Santuario, maghanda ka. Gising na ang inang Reyna. Natutunan ko sa palengke na ang pinakamabisang paraan para makahuli ng isda ay ang huwag gumawa ng ingay sa tubig. Kailangan mong maging kalmado, maging parte ng agos, hanggang sa maging kampante ang iyong huli. Iyon ang ginawa ko sa mga sumunod na araw sa santuario. Tuwing umaga, kapag dumarating si Hilda, para ibigay ang aking gamot, tinatanggap ko ito ng may ngiti. Salamat po. Sasabihin ko sa boses na sadyang pinalatoy at pinahina. At sa tuwing tatalikod siya, mabilis at sanay na ang aking dila sa pagtatago ng tableta sa ilalim bago ko ito ilura sa inidoro kapag nag-iisa na ako. Sa paningin nila, ako ay si Patient 304, isang matandang ulyanin na palaging nakatulala sa bintana, naghihintay ng dalaw na hindi darating. Pero sa likod ng aking blangkong mukha, ang aking isip ay kasing talas ng patalim. Minamatyagan ko ang bawat galaw nila. Kabisado ko na ang schedule ng mga gwardiya. Alam ko na kung saan nakatago ang mga susi. At higit sa lahat, alam ko na kung sino ang pwede kong maging kakampi. Si Rina May. Isang hapon, habang nag-iisa si Rina sa pantry, nilapitan ko siya. Nakaupo siya sa isang sulok, umiiyak habang binibilang ang ilang pirasong barya sa kanyang palad. Kulang pa rin ba para sa tuition ng kapatid mo? Tanong ko. Napatalon siya sa gulat. Aakmang itatago niya ang pera, pero hinawakan ko ang kanyang pulso. Huwag kang matakot. Bulong ko. Hindi ako magsusumbong kay Hilda. Gusto kitang tulungan. Lola Isabel. Suminghot siya. Paano niyo po nalaman? At, teka, bakit parang ang linaw niyong magsalita ngayon? Tinitigan ko siya sa mata. Dahil hindi ko iniinom ang lason na ibinibigay nila. At alam kong hindi mo rin gusto ang ginagawa nila dito, Rina. Nakikita ko sa mga mata mo
Mabuti kang bata na napunta sa maling lugar. Yumuko siya, nanginginig ang mga balikat. Wala po akong choice, Lola. Kailangan ko ng trabaho. May sakit din si tatay. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Alam ko, kaya makikipagkasundo ako sa'yo. Tutulungan kitang makahanap ng pera. May mga nakatago akong assets na hindi alam ng manugang ko. Pero sa ngayon, kailangan ko ng tulong mo. Maliit lang na bagay. Nag-angat siya ng tingin. Ano po yon? Gusto kong magluto. Hindi para sa akin, kundi para sa pasyente sa kabilang kwarto. Namilog ang mga mata ni Rina. Kay Judge Sally? Pero Lola, delikado. Naka-isolate siya at bawal gumamit ng kusina ang mga pasyente. Sige na, Hija. Pakiusap ko. Kahit lugaw lang. Lugaw na may luya at manok. Kailangan niya ng lakas. Kung hindi natin siya pakakainin ng tama, papatayin siya ng mga gamot na yon. Sa huli, nanaig ang awa ni Rina at marahil ang kanyang tiwala sa akin. Nang gabing iyon, habang tulog ang mga senior staff, ipinuslit ako ni Rina sa maliit na kitchenette sa dulo ng hallway. Amoy bleach at sterilizer ang kusina. Walang buhay. Pero nang simulan kong hiwain ang luya at bawang na nakuha ni Rina sa stockroom, nagbago ang ihip ng hangin. Ang amoy ng ginisa ay pumuno sa kwarto. Ito ang amoy ng bahay, amoy ng pagmamahal. Ito ang amoy na nagpapatatag sa akin noong nagtitinda pa ako sa bangketa para buhayin si Leandro. Habang hinahalo ko ang kumukulong lugaw, naramdaman kong bumabalik ang aking kapangyarihan. Hindi na ako preso. Ako ulit si Nanay Isabel. Dinala namin ang mainit na mangkok sa kwarto ni Judge Sally. Madilim at mapanghi ang kwarto niya. Nakatali pa rin siya sa kama, payat na payat, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang epekto ng special cocktail ng doktor ay halatang halata. Judge? Tawag ko ng mahina. Walang tugon. Umupo ako sa tabi niya. Hinipan ko ang mainit na lugaw at inilapit ang kutsara sa kanyang bibig. Ang amoy ng luya at manok ay umalpas sa hangin. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang ilong. Ang pamilyar na amoy ay tila tumagos sa hamog ng kanyang isipan. Kain na, bulong ko. Luto ito ng isang ina. Ibinukas niya ng bahagya ang kanyang bibig. Sinubo ko ang lugaw, mainit, malasa, puno ng buhay, isang subo, dalawa. Sa pangatlo, may tumulong luha sa gilid ng mata ni Judge Sally. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo sa akin. Ang blangkong tingin ay napalitan ng pagkilala. Sino? Ka. Garal-galang kanyang boses, parang kalawang na ngayon lang nalangisan. Ako si Isabel, sagot ko habang pinupunasan ng kanyang bibig. At nandito ako para sabihing hindi ka baliw, attorney. Ninanakawan ka nila, pero hindi ka baliw. Napahagulgol siya ng mahina. Ang isang respetadong hukom na kinatakutan ng mga kriminal noon, ngayon ay umiiyak dahil lang sa isang mangkok ng lugaw at sa katotohanang may naniwala sa kanya. Ang mga anak ko, hikbi niya. Sila ang nagpakana nito. Gusto nilang makuha ang trust fund. Pinapirma nila ako habang bangag ako sa gamot. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang mga daliri niya ay nanginginig, pero mahigpit ang kapit. Makinig ka, Sally, sabi ko. Ginagamit ang kanyang pangalan bilang pantay, hindi bilang pasyente. Bubuo tayo ng alyansa. Ako ang magiging katawan at lakas mo. Ikaw ang magiging utak ko sa batas. Ituturo mo sa akin kung paano sila kakasuhan, kung paano babawiin ang atin. Payag ka ba? Tumigil siya sa pag-iyak. Huminga siya ng malalim. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabalik ng dating hukom. Ang kanyang panga ay tumigas. May ledger. Bulong niya, mas malinaw na ngayon. Ang blue ledger sa opisina ni Hilda. Nandoon ang listahan ng lahat ng bribes, lahat ng pekeng diagnosis. Kung makukuha natin yun, Isabel, mapapabagsak natin ang buong impyernong ito.
Napangiti ako. Ito ang simula. 2 baliw na matanda, isang takot na nurse, laban sa isang imperyo ng kasamaan. Makukuha natin yun, pangako ko. Sa ayaw at sa gusto nila. Babalik na sana ako sa kwarto ko nang biglang bumukas nang padabog ang pinto sa dulo ng hallway. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng stilettos na tumatama sa sahig. Mabilis akong nagtago sa likod ng pinto ni Sally, habang si Rina May ay nagkunwaring nag-aayos ng kumot. Where is she? Boses yun ni Maribel. Mas matinis kaysa dati. Puno ng stress at galit. Ma'am, tulog na po si patient 304. Sagot ni Hilda. Gisingin mo. Sigaw ni Maribel. Wala akong pakialam kung tulog siya. Kailangan ko siya ngayon din. Sumilip ako ng bahagya. Nakita ko si Maribel na gusot ang damit, sabog ang buhok, at halatang hindi natulog. Malayo ito sa perfect influencer na nakita ko sa video. Hila-hila niya si Hilda papunta sa kwarto ko. Ang restaurant! Hysterical na sigaw ni Maribel. Nagsusuka ang mga customers. Sabi nila, lasang sabong panlaba ang sauce ko. Kailangan ko ang secret ingredient ng matandang yan. Ngayon din, nanlaki ang mga mata ko. Ang recipe, iyon ang sadya niya. Ang Isabel's Secret Sauce na tanging ako lang ang nakakaalam. Ito ang puso ng negosyo na ipinagmalaki ni Leandro at ngayon ay sinisira ni Maribel. Narinig ko ang yabag nila na papalapit sa kwarto ko. Nakasalukuyang walang tao. Kapag nalaman nilang wala ako sa kama, malalaman nilang nakakalakad ako ng malaya. Malalaman nilang hindi tumatalab ang gamot. At mas lalong mapapahamak si Rina May. Tumingin ako kay Rina. Putlang-putla siya. Rina, bulong ko. Daanin mo ako sa service elevator. Unahan natin sila sa kwarto. Hindi tayo aabot, Lola. Mangyak-ngyak na sabi niya. Aabot tayo, sabi ko nang mariin, dahil hindi pa ako tapos maningil. Tumakbo kami ng tahimik sa likod ng hallway habang naririnig ko ang pagpihit ng doorknob sa kwarto ko. Ito na. Sa loob ng ilang segundo, magkakaalaman na. Pero bago pa man mabuksan ni Hilda ang pinto ng room 304, biglang namatay ang ilaw sa buong floor. Brownout? Hindi. Lumingon ako kay Judge Sally. Nakangiti siya habang hawak ang bedside lamp na hinugot niya sa saksakan at ibinato sa main circuit breaker panel na nasa loob pala ng kwarto niya. Isang design flaw ng lumang building. Ang dilim ang naging kakampi namin. Gamit ang pagkakataong yon, sumalampak ako sa aking kama sa dilim, hinihingal, sakto sa pagbukas ng emergency lights at pagpasok ni Maribel. Nay! Sigaw ni Maribel. Tinututukan ako ng flashlight sa muka. Gumising ka! Ano ang sikreto ng adobo sauce? Sabihin mo sa akin kung ayaw mong ipalobotomy kita sa doktor ngayon din. Imbis na sumagot, tumingin ako sa kanya ng may pinaka-inosenteng mukha. Tumulo ang laway ko sa gilid ng bibig at tumawa ako ng parang bata. Adobo? Hehe. Gusto ko ng lobo. Lumilipad na lobo. Nakita ko ang pagkadismaya at puot sa mukha ni Maribel. Gusto niya akong saktan pero sa harap ng mga staff, hindi niya magawa. Useless old hag. Bulong niya sa akin. Ang mukha niya ay ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Hahayaan kitang mabulok dito. At kapag nakuha ko na ang gusto ko, ako mismo ang maglilibing sa'yo. Lumabas siya na padabog. Naiwan ako sa dilim, pinupunasan ng laway sa aking bibig. Ang puso ko ay kumakalabog, pero may ngiti sa aking mga labi. Akala niya nanalo siya. Hindi niya alam, nakuha ko na ang pinakamalakas na sandata. May kakampi na ako, may abogado na ako, at higit sa lahat, alam ko na ang kahinaan niya. Kailangan niya ako dahil wala siyang talento. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Sabi nila, ang sikreto ng masarap na luto ay nasa puso ng nagluluto. Kapag galit ka, maanghang ang ulam. Kapag malungkot ka, matabang.
Pero kapag puno ka ng kasakiman, tulad ni Maribel, ang pagkain ay nagiging lason. Ilang araw na ang nakalipas mula noong nagwala si Maribel sa kwarto ko. Mula kay Rina May, nalaman ko ang balita sa laba. Ang grand opening ng luto ni nanay, ang restaurant na ipinangalan sa akin nang walang pahintulot, ay naging isang malaking kahihiyan. Nag-viral sa social media ang mga video ng mga customers na nagrereklamo. Hilaw ang manok, masyadong maalat ang sarsa, at ang pinakamasakit sa lahat, walang kaluluwa ang pagkain. Parang binili lang sa tabi-tabi at init sa microwave. Komento ng isang sikat na food vlogger na pinanood sa akin ni Rina ng palihim. Napangiti ako habang nakahiga sa aking kama. Akala ni Maribel, makukuha niya ang lasa ng aking adobo sa pamamagitan lang ng pagkopya sa mga sangkap na nakasulat sa papel. Hindi niya alam, ang tunay na sikreto ay wala sa tuyo o suka. Nasa tiyaga iyon, nasa oras, nasa paggising ng madaling araw para piliin ang pinakasariwang karne at sa pagbabantay sa apoy hanggang sa lumambot ito ng kusa. Mga bagay na hinding-hindi mauunawaan ng isang babaeng gusto lang ng shortcut sa buhay. Kinahapunan, bumukas ang pinto ng aking kwarto. Pumasok si Maribel. Iba ang itsura niya ngayon. Wala na ang kanyang poise. Gusot ang kanyang mamahaling blouse. At kahit makapal ang kanyang makeup, hindi nito matakpan ng itim sa ilalim ng kanyang mga mata. May dala siyang isang Tupperware at isang kutsara. Isinara niya ang pinto at lumapit sa akin. Walang hello, walang kamusta. Tikman mo to, utos niya. Sabay sandok ng maitim na karne at sarsa na itinapat sa bibig ko. Tinitigan ko siya gamit ang aking blangkong mukha, ang mukha ng patient 304. Sabi ko tikman mo. Sigaw niya at pilit na isinubo ang kutsara sa bibig ko. Wala akong nagawa, kundi lunukin ito. Agad na kumunot ang noo ko. Ang lasa ay mantika, purong mantika at nasunog na bawang. Walang balanse, walang tamis na humahalo sa asim. Ito ang lasa ng pagmamadali. Ito ang lasa ng kasakiman. Ano? Tanong ni Maribel. Nanginginig ang boses sa desperation. Ano ang kulang? Sinunod ko naman ang recipe na nakita ko sa notebook mo. Laurel? Paminta, asukal, sabihin mo sa akin matanda. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang nangumuya. Pagkatapos, ngumiti ako ng parang bata at nagsalita. Maalat, parang dagat. Gusto ko maligo sa dagat. Napahampas si Maribel sa lamesa, nalaglag ang Tupperware at tumapon ang maitim na sarsa sa malinis na sahig. Ah! Walang kwenta! Sigaw niya. Sabay sabunot sa sarili niyang buhok. Alam mo bang nalulugi na kami? Ang daming refunds at ang asawa ko, ang walang silbi mong anak. Natigilan ako. Nabanggit niya si Leandro. Sa kabila ng pagpapanggap ko, tumibok ng mabilis ang puso ko. Ano? Si Leandro? Bulong ko, muntik nang mawala sa karakter. Napatingin sa akin si Maribel, ang kanyang mata ay nanlilisik. Si Leandro? Ayon, nasa ospital. Ilang araw nang nagsusuka. Walang tinatanggap na pagkain ng tiyan niya. Sabi ng doktor, stress at acid reflux. Pero alam ko, nag-iinarte lang siya. Hinahanap daw niya ang luto mo. Imagine, nasa St. Luke's na siya. May best doctors, pero ang hinihingi niya ay ang madumi mong luto. Kumirot ang puso ko. Pasma. Iyon ang tawag namin sa probinsya. Kapag ang katawan ay naghahanap ng nakasanayan at kapag ang kaluluwa ay hindi mapakali, nagkakasakit ang tiyan. Ang sikmura ni Leandro ay tumututol sa lason na ipinapakain sa kanya ng asawa niya. Ang katawan niya mismo ang nagre-rebelde dahil alam niyang may mali. Gusto kong magtanong kung saang ospital. Gusto kong tumayo at ipagluto siya ng lugaw. Pero naalala ko ang mukha niya noong tinalikuran niya ako. Hindi. Kung pupuntahan ko siya ngayon, hindi siya matututo. Kailangan niyang maramdaman ang gutom. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal ng ina na binalewala niya.
Gusto ko ng ice cream, sabi ko na lang, habang pinipigilan ng luha. Tinitigan ako ni Marivel nang may pandidiri. Mamatay na ang anak mo? Ice cream pa rin ang gusto mo? Talagang ulyanin ka na. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Hahayaan kitang magutom dito. Tingnan natin kung hindi bumalik ang alaala mo kapag sikmura mo na ang kumalam. Padabog niyang isinara ang pinto. Nang mawala siya, mabilis akong kumilos. Kinuha ko ang tissue at idinura ang karne na hindi ko naman talaga nilunok. Ang lasa ay nanatili sa aking dila. Mapait, mamantika, nakakasuka. Lumapit ako sa bintana. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin. Tiisin mo, Leandro. Bulong ko sa hangin. Ang sakit ng tiyan mo ay lilipas, pero ang sakit ng katangahan, habang buhay kung hindi mo gagamutin. Kailangan kong bilisan. Kung nasa ospital si Leandro at desperada na si Marivel, mas lalo silang magiging delikado. Baka ibenta na nila ang lupa ng tuluyan kahit walang pirma ko, gamit ang mga pekeng dokumento. Kailangan ko ng tulong mula sa labas. Kailangan ko si Tomas. Si Tomas Alcaraz, ang pamangkin ko sa pinsan. Siya lang ang bukod-tanging kamag-anak na naniwala sa akin noon, na ngayon ay isa ng matapang na journalist. Alam kong hahanapin niya ako, pero kailangan ko siyang bigyan ng tanda kung nasaan ako at kung ano ang kalagayan ko. Hinugot ko mula sa ilalim ng aking kama ang asul na coat ni Leandro, ang coat na tinatahi ko noong gabing dinukot nila ako. Kinuha ko ang karayom na nakatusok pa rin sa laylayan nito. Tiningnan ko ang aking daliri. Ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig, pero sa sitwasyong ito, ang dugo ang magsisilbing tinta ng aking liham. Mariin kong itinusok ang karayom sa dulo ng aking daliri. Napangiwi ako sa hapdi, pero hindi ko ininda. Piniga ko ang sugat. Pumatak ang sariwang dugo sa puting lining ng coat sa tapat mismo ng puso. Ipinahid ko ito. Gumawa ako ng marka, hindi mga letra, kundi isang simbolo na kaming dalawa lang ni Tomas ang nakakaalam. Isang X na may guhit sa ilalim, ang simbolo ng panganib na ginagamit ng mga mangingisda sa aming bayan kapag may paparating na bagyo. Tinawag ko si Rina May gamit ang maliit na kampanilya sa tabi ng kama. Pumasok siya agad, mukhang nag-aalala. Lola, bakit may dugo? Makinig ka, Rina. Mabilis kong inabot sa kanya ang coat. Isuot mo ito sa ilalim ng uniform mo. Ilabas mo sa building na ito. Alam ko kung saan itinatapon ang mga medical waste sa likod, yung kinukuha ng truck tuwing madaling araw. Po, itatapon ko ang coat? Hindi. Umiling ako. Ang mga mata ko ay nagmamakaawa. Si Tomas, nagmamanman siya sa labas. Ramdam ko. Iwan mo ito sa ibabaw ng basurahan sa labas ng gate, sa pwestong makikita agad. Kapag nakita niya ang coat na ito at ang dugo, alam na niya ang gagawin. Lola, delikado. Kapag nahuli ako, hinawakan ko ang kamay niya. Ang kamay niyang nanginginig. Rina, ito na lang ang pag-asa natin. Kapag hindi natin ito ginawa, bukas makalawa. Baka matulad na ako kay Judge Sally. O baka ikaw ang pag-initan nila. Huminga ng malalim si Rina. Kinuha niya ang coat at isiniksik sa loob ng kanyang scrub suit. Tumango siya, ang muka ay puno ng determinasyon. Gagawin ko po, Lola. Para sa inyo, para sa amin. Lumabas siya ng kwarto. Naiwan akong nakaupo sa dilim. Hinihimas ang aking daliri na patuloy sa pagdurugo. Ang hapdi ng sugat ay paalala na buhay pa ako, na nararamdaman ko pa ang sakit. Tiningnan ko ang mantsa ng sarsa ng adobo sa sahig na itinapon ni Marivel. Sa tabi nito, ang ilang patak ng dugo ko. Adobo at dugo. Pagkain at sakripisyo. Ngumiti ako ng mapait. Sige lang, Marivel, bulong ko. Hanapin mo ang secret ingredient. Hindi mo alam. Ang tunay na sangkap ng tagumpay ay hindi toyo o suka. Ang tunay na sangkap ay ang dugong handang dumanak para sa katarungan. Sa labas,
Nagsimula nang pumatak ang ulan. Ang bagyo ay paparating na. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging mata ng bagyo. Ang langit ay kasing kulay ng pasa, itim, asul at lila. Mula sa aking bintana, nakikita ko ang paghagupit ng hangin sa mga puno ng acacia sa labas. Ang ulan ay hindi na pumapatak. Ito ay humahampas sa salamin na parang mga latigo ng galit. Signal number 3 na raw ang bagyong tumatama sa Metro Manila. Pero ang mas kinatatakutan ko ay ang bagyong namumuo sa loob ng santuario. Bumukas ang pinto at pumasok si Rina May. Basang-basa ang kanyang uniform at nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Mabilis niyang nilock ang pinto. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Lola, bulong niya, habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok papunta sa sahig. Nakuha niya. Nakuha ni Sir Tomas ang coat. Nakahinga ako ng maluwag. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang mensahe ko, ang dugong inialay ko, ay nakarating na sa kinauukulan. Alam kong matalino ang pamangkin kong si Tomas. Maiintindihan niya ang ibig sabihin ng X sa lining ng coat. Maiintindihan niyang tasa panganib ako. Pero may masama akong balita, Lola. Dagdag ni Rina, at dito ko nakita ang tunay na takot sa kanyang mukha. Narinig ko si Ma'am Hilda at si Maribel sa telepono kanina sa nurse station. Dahil sa bagyo, walang kuryente sa kalahati ng syudad. Walang CCTV, walang signal ang mga landline. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Anong ibig sabihin nun, Hija? Lumunok si Rina bago nagsalita. Sinabi ni Maribel na ito na ang perfect time. Clean up the mess daw. Papapirmahin kayo ng death certificate o ng deed of absolute sale sa ayaw at sa gusto nyo ngayong gabi. Nanlamig ako. Ang plano nila ay hindi na lang basta pagkulong sa akin. Ito ay pagliligpit. Desperada na si Maribel. Ang pagbagsak ng restaurant at ang sakit ni Leandro ay nagtulak sa kanya sa bangin. At kapag ang tao ay nasa gilid ng bangin, handa itong manghila ng iba pababa. Napaupo si Rina sa sahig at nagsimulang umiyak. Papatayin nila tayo, Lola. Wala tayong laban. 2 babae lang tayo laban sa mga guns ni Maribel. Tinitigan ko ang batang ito. Ilang taon pa lang siya? 22. Kasing edad niya si Leandro noong gumraduate siya ng college. Dapat ay nag-aaral siya, nag-i-enjoy sa buhay, hindi nagtatago sa dilim, kasama ang isang matanda. Dahan-dahan akong bumaba sa kama at umupo sa tabi niya. Kinuha ko ang suklay sa aking bedside table. Tahan na, malumanay na sabi ko. Sinimulan kong suklayin ang basa niyang buhok. Dahan-dahan. Ritual na ginagawa ko noon kay Leandro para patahanin siya kapag kumukulog. Ang bawat hagod ng suklay ay pagtanggal sa buhol ng takot sa kanyang isipan. Alam mo ba, Rina? Kwento ko habang sinusuklay siya. Noong bata pa ako, akala ko ang katapusan ng mundo ay kapag wala kaming mahuling isda. Pero natutunan ko sa dagat na ang pinakamalakas na alon ay hindi kayang tibagin ang batong may malalim na ugat. Suminghot si Rina. Pero wala po tayong ugat dito, Lola. Nakakulong tayo. Mali ka. Ngumiti ako ng mapait. Ang ugat natin ay ang katotohanan. At ngayong gabi, ang katotohanan ang magiging sandata natin. Inayos ko ang kanyang buhok at pinunasan ang kanyang luha gamit ang dulo ng aking manggas. Tinitigan ko siya, hindi bilang isang nurse, kundi bilang ang anak na babaeng hindi ko kailanman nagkaroon. Kapag napatay ang ilaw, utos ko sa kanya ng may diin, huwag kang tatakbo papunta sa exit. Doon sila mag-aabang. Tumakbo ka papunta kay Judge Sally. Dalhin niyo siya sa rooftop. Doon tayo magkikita. Sa rooftop? Lola, bagyo doon. Mas ligtas sa bagyo ng kalikasan kaysa sa bagyo ng kasamaan ng tao. Sagot ko. May generator sa rooftop para sa elevator
At may access door dun papunta sa kabilang building. Iyon ang daan natin. Tumango si Rina. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa takot, napalitan ito ng determinasyon. Handa na siya. Biglang namatay ang ilaw. Ang buong santuaryo ay binalot ng dilim. Ang tanging naririnig lang ay ang pag-alulong ng hangin sa labas at ang malakas na pagbagsak ng ulan. Naghintay kami. 1 segundo, 2, 3. Inasahan kong bubukas agad ang emergency generator pero nanatiling madilim. Sinadya nila. Bulong ko. Pinatay nila ang backup power para walang makakita sa gagawin nila. Narinig namin ang tunog ng mabibigat na bota sa hallway. Hindi ito lakad ng nurse. Ito ay lakad ng mga lalaking binabayaran para manakit. Doug, Doug, Doug. Papalapit ng papalapit sa room 304. Takbo na, Rina. Bulong ko. Ngayon na. Mabilis na gumapang si Rina palabas sa secret exit na nadiskubre namin sa likod ng cabinet. Isang lumang maintenance shaft na konektado sa kabilang kwarto. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Naupo ako sa aking kama. Inayos ko ang aking bestida. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa aking kandungan. Kung ito na ang huling paghaharap namin, haharapin ko siya ng may dignidad. Haharapin ko siya bilang Doña Isabel Alcaraz. Bumukas ang pinto ng padabog. Isang matalim na liwanag ng flashlight ang tumama sa aking muka. Nakakasilaw. Hello, Mother Dearest. Boses ni Maribel. Basag ito. Nanginginig sa galit at alak. Sorry kung madilim, but you know what they say? Lights out for the wicked. Inaninag ko ang paligid. Sa likod niya ay 2 lalaking malalaki ang katawan, nakasuot ng itim na raincoat na tumutulo pa ang tubig sa sahig. May hawak silang mga hiringgilya at isang folder. Maribel, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, taliwas sa kabog ng dibdib ko. Nandito ka ba para humingi ulit ng recipe? Kasi sinasabi ko sa'yo, walang sangkap na makakapagtakip sa baho ng bulok mong pagkatao. Tumawa si Maribel, isang tawang parang basag na salamin. Matapang ka pa rin hanggang huli, no? Lumapit siya sa akin at hinampas ang folder sa aking mukha. Recipe? Hindi ko na kailangan yan. Ang kailangan ko ay ang pirma mo dito sa deed of sale. At pagkatapos mong pumirma, well, let's just say magkakaroon ka ng heart attack dahil sa takot sa bagyo. Nagkatinginan ng 2 lalaki sa likod niya at nagsimulang maghanda ng gamot. Tiningnan ko ang folder na nahulog sa aking paanan. Tiningnan ko ang mga hiringgilya. At pagkatapos, tiningnan ko si Maribel sa mata. Hindi ako pipirma, sabi ko ng mariin. At hindi ako mamamatay ngayong gabi. Talaga? Ngumisi si Maribel. Tingnan natin kung gaano katigas ang buto ng matanda. Sumenya siya sa mga lalaki. Hawakan siya. Lumusob ang mga lalaki. Sa sandaling iyon, sumabog ang kidlat sa labas. At sa liwanag nito, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Hindi takot, kundi handang lumaban. Ang bagyo ay dumating na. Kumidlat ng malakas at sa isang iglap na liwanag, nakita ko ang anino ng lalaking sumugod sa akin. Ang kanyang kamay ay parang bakal na dumagan sa aking balikat. Pilit akong idinidiin sa kama. Pirmahan mo na kasi, Lola, para hindi ka na masaktan. Bulong ng lalaki. Ang hininga niya ay amoy sigarilyo at alak. Sa mga pelikula, ang bida ay lumalaban gamit ang suntok at sipa. Pero ako ay isang 70 taong gulang na babae na may rayuma sa tuhod. Wala akong lakas para makipagbuno. Pero meron akong isang bagay na wala sila. Ang pagiging ina na sanay sa gawaing bahay. Habang abala ang lalaki sa paghawak sa kanang kamay ko, ang kaliwang kamay ko ay dahan-dahang kumapa sa bedside table. Hinanap ko ang bote ng Green Cross alcohol na iniwan ni Rina kanina. Nang maramdaman ko ang malamig na bote, hindi ako nagdalawang isip. Buong lakas kong iwinasiwas ang bote
at ipinukpok ito sa gilid ng metal na kama na biyakang puwit ng bote. Agad kong isinaboy ang matapang na likido sa mukha ng lalaki. Umungal siya sa sakit. Ang alkohol ay pumasok sa kanyang mga mata at ilong. Binitawan niya ako at napahawak sa kanyang mukha. Nagpupumiglas habang umaatras. Ang mata ko! Putragis! Sigaw niya. Huliin niyo siya! Tili ni Maribel mula sa may pinto, pero nataranta rin siya nang matapakan niya ang bubog sa sahig. Sinamantala ko ang kaguluhan habang iniinda ng lalaki ang hapdi sa kanyang mata at habang nagmumura si Maribel dahil sa bubog, tumakbo ako. Hindi ito takbo ng isang atleta. Ito ay takbo ng isang 70 taong gulang na ina na ang tanging gasolina ay ang kagustuhang mabuhay. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa baga. Masakit ang aking tuhod. Sumisikip ang aking dibdib. Pero hindi ako pwedeng huminto. Lumabas ako sa hallway. Madilim. Ang tanging liwanag ay galing sa matatalim na kidlat na tumatagos sa mga bintana. Rina, Sally! Sigaw ko. Pero nilamon ng kulog ang boses ko. Nakita ko sila sa may dulo ng koridor, malapit sa fire exit. Hila-hila ni Rina si Judge Sally na halos hindi na makalakad dahil sa epekto ng gamot. Lola! Sigaw ni Rina nang makita ako. Dito! Bukas ang pinto! Pero bago ako makalapit, narinig ko ang mabibigat na yabag sa likod ko. Ang pangalawang guon, hindi siya nasaktan at mabilis siyang tumatakbo. Saan ka pupunta, tanda? Sigaw niya. Lumingon ako. Ilang metro na lang ang layo niya. Kung aabutin ko si Narina, aabutan niya rin kami. Mahuhuli kaming lahat. Sa sandaling iyon, kailangan kong magdesisyon. Ililigtas ko ba ang sarili ko o ililigtas ko sila? Nakita ko ang isang fire extinguisher na nakasabit sa pader. Mabigat ito. Kulay pula. Puno ng chemical foam. Rina, Rina. Umakyat na kayo sa rooftop. Huwag kayong hihinto. Utos ko. Pero Lola, sige na. Huminto ako sa pagtakbo. Humarap ako sa lalaking humahabol sa akin. Nagtaka siya. Siguro inakala niyang magmamakaawa ako. Ngumisi siya, isang ngising puno ng kumpiyansa. Sumuko ka na. Wala ka nang pupuntahan. Hinawakan ko ang pin ng fire extinguisher. Naninigas ang mga daliri ko. Pero inalala ko ang mukha ni Leandro noong bata siya, noong tinuturuan ko siyang magbukas ng lata ng biskit, pihit at hila. Wala nga akong pupuntahan. Bulong ko, kasabay ng paghugot sa pin. Pero ikaw rin. Nang makalapit siya para dakmain ako, itinutok ko ang hose sa kanyang mukha at pinisilang handle ng buong diin. Bumuga ang makapal at puting usok na kemikal. Pumasok ito sa kanyang bibig, ilong at mata. Umubo siya at napahawak sa pader, hindi makahinga, hindi makakita. Ang hallway ay napuno ng puting hamog. Ginamit ko ang usok bilang panakip. Tumalikod ako at tumakbo papunta sa hagdanan kung saan umakyat si Narina. Ang hagdanan ay madulas at madilim. Ang bawat baitang ay pagsubok. Pakiramdam ko ay puputok na ang puso ko. Ang baga ko ay parang sinisiliban ng apoy. Isa pa, Isabel. Isa pang hakbang. Pagdating ko sa rooftop, halos tangayin ako ng hangin. Napakalakas ng bagyo. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa balat. Madilim ang paligid, pero kita ko ang silweta ni Narina at Sally na nakakubli sa likod ng malaking generator box. Lola! Iyak ni Rina. Tumatakbo palapit para alalayan ako. Nasaan ang tulay? Hinihingal kong tanong. Tinuro niya ang isang makitid na metal walkway na nagdudugtong sa aming building at sa katabing abandonadong warehouse. Dito kami dapat dumaan. Pero dahil sa lakas ng hangin, umuugoy ito nang nakakatakot. Hindi kaya ni Judge Sally. Umiiyak na sabi ni Rina. Masyadong madulas. Bago ako makasagot, bumukas ng padabog ang pinto ng rooftop access.
Lumabas si Marivel. Basang-basa siya. Wala na ang kanyang ayos. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha na parang bruha. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang makintab na bagay. Isang scalpel na siguro ay nakuha niya sa klinik. Tama na! Hiyaw niya. At ang boses niya ay nangingibabaw sa ugong ng hangin. Pagod na ako sa'yo. Ibigay mo sa akin ang pirma o dito kita itutulak. Itinulak ko sina Rina at Selly sa likod ko. Tumayo ako nang tuwid kahit nanginginig ang tuhod ko sa lamig at pagod. Marivel, sigaw ko pabalik. Tingnan mo ang sarili mo. Nasaan na ang poise mo? Nasaan na ang class na ipinagmamalaki mo? Mas mukha ka pang hayop kaysa sa akin. Shut up! Sumugod siya palapit. Kasalanan mo to lahat. Kung namatay ka na lang sana ng tahimik, mayaman na sana kami ni Leandro. Bakit ba ang kunat-kunat mo? Dahil ako ang ina, sagot ko. At sa pagkakataong ito, ang boses ko ay parang kulog. At hanggat hindi natututo ang anak ko, hindi ako mamamatay. Sa galit ni Marivel, sumugod siya. Itinaas niya ang scalpel. Akmang sasaksakin niya ako. Hindi ako umiwas. Hinarap ko siya. Hinawakan ko ang kanyang pulso gamit ang dalawang kamay ko. Ang mga kamay na nagbubuhat ng banyera ng isda sa loob ng 40 taon. Nagulat siya sa lakas ng aking grip. Akala niya mahina ako. Nakalimutan niyang ang babaeng kaharap niya ay pinalaki ng dagat. Nagbuno kami sa ilalim ng ulan. Madulas ang sahig. Ang hangin ay tumutulak sa amin papunta sa gilid ng rooftop sa bangin na walang hangganan. Bitawan mo ako, tili niya. Bitawan mo ang anak ko, ganti ko. Sa gitna ng aming pagtutunggali, natapakan ni Marivel ang isang madulas na lumot sa sahig. Nadulas siya. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumulusok papunta sa railings na mababa lang. Ah! Nahulog siya. Pero bago siya tuluyang mahulog sa building, nakakapit ang kanyang isang kamay sa bakal na tubo ng railing. Nakabitin siya sa ere. Ang kanyang mga paa ay sumisipa sa kawalan. Sa ibaba, ang dilim at ang semento ay naghihintay. Tulungan mo ako! Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mommy, tulungan mo ako! Huminto ang mundo. Nakatayo ako sa gilid, nakatingin sa kanya. Hawak ko ang buhay niya sa aking mga kamay. Pwede ko siyang tingnan lang. Pwede ko siyang hayaang mahulog. Ito ang kabayaran sa lahat ng ginawa niya. Dahan-dahan akong lumapit. Lumuhod ako. Inabot ko ang aking kamay. Hindi para iligtas siya dahil mahal ko siya, kundi dahil hindi ako mamamatay tao. Dahil ako si Isabel Alcaraz at hindi ko dudumihan ang kaluluwa ko para sa isang katulad niya. Kumapit ka, sabi ko ng matigas. Aabutin na sana niya ang kamay ko nang biglang bumukas ang pinto ng rooftop sa likod namin. Sunod-sunod na liwanag ng flashlight ang tumama sa amin. Pulis! Walang kikilos, si Tomas. Kasama niya ang isang batalyon ng mga pulis at rescue team. Nakita nila ang eksena. Ako nakaluhod. Inaabot ang kamay sa babaeng nagtangkang pumatay sa akin. At si Marivel, nakabitin sa bingit ng kamatayan, ang muka ay puno ng takot at pagkatalo. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang bagyo. Pero nang mahatak ng mga pulis si Marivel, pabalik sa safety, at nang lagyan siya ng posas, tiningnan niya ako. Wala nang pagsisisi, puro puot. Hindi pa tayo tapos, bulong niya habang kinakaladkad siya palayo. Napaupo ako sa basang sahig ng rooftop, niyakap ako ni Rina at Selly. Umiyak kami, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa relief. Ang ulan ay humalo sa aming mga luha, hinuhugasan ng lahat ng dumi at sakit ng gabing ito, buhay ako. Tumila na ang ulan, pero ang bagyo sa buhay namin ay nag-iwan ng pinsalang hindi kayang ayusin ng sinuman. Nasa lobby kami ng santuaryo. Ang dating tahimik at eleganteng reception area ngayon
ay puno ng mga pulis, rescue team, at mga cameraman ng media na tinawagan ni Tomas. Ang matatayog na salamin ay basag. Ang mamahaling carpet ay putik-putik dahil sa mga yapak ng otoridad. Nakaupo ako sa likod ng isang ambulansya, nakabalot ng makapal na thermal blanket. Sa tabi ko ay si Judge Sally na kasalukuyang kinakausap ng kanyang totoong abogado, at si Rina May na nanginginig pa rin habang iniinom ang mainit na kape na bigay ng isang paramedic. Tita Isabel, lumapit sa akin si Tomas. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ligtas na po kayo. Nakakulong na sila. Dadalhin namin kayo sa ospital para matingnan ang mga sugat nyo. Umiling ako. Mababaw lang ang mga galos ko, Tomas. Ang gusto ko nang umalis dito. Dadalhin ko kayo sa safe house. Sagot niya. Pero may isang tao na nagpupumilit lumapit. Itinuro niya ang police line sa labas ng gate. Doon, nakita ko siya. Si Leandro. Basang-basa siya ng ulan. Gusot ang kanyang damit. Wala siyang suot na sapatos sa kanang paa. Marahil ay natanggal sa pagtakbo. Nakikipagbuno siya sa mga pulis na humaharang sa kanya. Nanay ko yan. Papasukin niyo ako. Nanay ko yan. Sigaw niya. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tiningnan ko si Tomas. Tumango ako ng dahan-dahan. Papasukin mo siya. Pinadaan ng mga pulis si Leandro. Tumakbo siya palapit sa akin. Nang makita niya ang kalagayan ko, ang mga pasa sa braso ko, ang putok sa aking labi, at ang dugong natuyo sa aking bestida. Napaluhod siya sa putikan sa harap ko. Nay, hagulgol niya. Akmang yayakapin niya ang aking mga tuhod, pero umatras ako. Isang maliit na galaw. Isang pulgadang pag-urong ng aking paa. Pero para kay Leandro, para itong isang sampal. Natigilan siya. Tiningnan niya ako, at sa mga mata niya, nakita ko ang pagkadurog ng kanyang mundo. Nay, sorry. Umiiyak niyang sabi. Parang batang paslit. Sorry po. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang gagawin niya. Sabi niya aalagaan kanila. Tinitigan ko ang anak ko. Ang anak na ipinaglihi ko sa pag-ibig, iniluwal ko sa sakit, at pinalaki ko sa sakripisyo. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihing, tahan na, ayos na ang lahat. Iyon ang gagawin ng isang ina, hindi ba? Pero naalala ko ang pirma niya sa papel. Naalala ko ang pagtalikod niya habang itinatapon ang adobo ko. Naalala ko ang mga gabing naghihintay ako sa selda habang siya ay natutulog ng mahimbing sa bahay na ako ang nagpundar. Ang pagpapatawad na walang pagkatuto ay pagkonsinti. Tumayo ka dyan, Leandro, sabi ko. Ang boses ko ay mahina, paos, pero matigas. Walang halong galit, kundi pagod. Sobrang pagod. Dahan-dahan siyang tumayo, nakayuko, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Umuwi na tayo, Nay. Pagmamakaawa niya. Aalagaan ko kayo. Ako mismo. Hindi na ako papasok sa trabaho. Ipagluluto ko kayo. Babawi ako. Ngumiti ako ng mapait. Umuwi? Saan? Sa bahay na inangkin ng asawa mo? Sa bahay kung saan niyo ako itinaboy na parang aso? Bahay niyo yun, Nay. At ipapakulong ko si Maribel. Hihiwalayan ko siya. Gagawin mo yon dahil nahuli siya. Sagot ko, diretso sa kanyang mata. Pero kung hindi dumating si Tomas, kung namatay ako ngayong gabi, iiyak ka lang sa libing ko at pagkatapos, gagamitin mo ang pera ko para pambayad sa mga utang ng asawa mo. Hindi ba? Natahimik siya. Alam niyang totoo. Ang katotohanan ay parang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Leandro, humugot ako ng malalim na hininga. Akala ko dati, ang pinakamasakit na mangyayari sa isang ina ay ang mawalan ng anak. Mali ako. Ang pinakamasakit pala ay makitang buhay pa ang anak mo, pero patay na ang puso niya para sa'yo. Nay, wag naman ganyan.
Patay na ang anak kong si Leandro. Pagpapatuloy ko at naramdaman ko ang pagtulo ng huling luha mula sa aking mata. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero. Isang lalaking walang buto. Isang lalaking hinayaan ng ibang tao na apihin ang sarili niyang ina. Humarap ako kay Tomas. Tara na, Tomas. Ilayo mo na ako sa lalaking ito. Nay, please! Humabol si Leandro. Hinawakan ng laylayan ng kumot ko. Sa pagkakataong ito, si Rina May ang humarang. Ang mahiyaing nurse na dating takot sa sariling anino. Ngayon ay nakatayo sa pagitan ko at ni Leandro. Sir? Bitaw po. Sabi ni Rina ng matapang. Kailangan ng pasyente ng pahinga at hindi kayo nakakatulong sa stress niya. Dumating ang mga pulis para awatin si Leandro. Habang isinasakay ako sa sasakyan ni Tomas, nakita ko si Leandro na nakaluhod sa gitna ng kalsada, umiiyak sa ilalim ng ulan, habang kinukunan siya ng mga kamera ng media. Ito ang kusok, ang pagguho ng kanyang buhay. Nawala ang asawa niya, nawala ang reputasyon niya, at ngayon, nawala ang nanay niya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa santuaryo, sumandal ako sa bintana. Tita, tanong ni Tomas habang nagmamaneho. Saan tayo pupunta? Sa safe house ba? Tiningnan ko ang madilim na kalangitan. Unti-unti nang humahawi ang ulap. May maliit na sinag ng buwan na sumisilip. Sa dagat, Tomas. Bulong ko. Gusto kong makita ang dagat. Doon ko gustong magpagaling, malayo sa syudad na ito. Binuksan ni Tomas ang radyo. Rinig na rinig ang breaking news. Flash report. Kilalang socialite na si Maribel Alcaraz, arestado sa kasong serious illegal detention at attempted murder. Ang kanyang asawang si Leandro Alcaraz, iniimbestigahan din. Bumagsak ang stock value ng Alcaraz Holdings ng 60% sa loob lamang ng isang oras. Napapikit ako. Nagsisimula na ang hustisya. Pero may isa pang bagay na bumabagabag sa akin. Bago ako sumakay ng sasakyan, naririnig ko ang bulong ni Judge Selly sa kanyang abogado. Hanapin niyo ang pera, ang sabi ni Hilda. Nilimas na ni Maribel ang mga bank accounts bago siya nahuli. Kung totoo yun, walang matitira kay Leandro. Magiging pulubi siya. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang pag-ibig ng ina ay hindi namamatay, pero kailangan nitong maging matigas para magturo ng leksyon. Hahayaan ko siyang bumagsak. Hahayaan ko siyang maghirap. Dahil sa paghihirap lang siya, muling matututong tumayo. Tiningnan ko si Rina na natutulog sa tabi ko dahil sa pagod. Hinawakan ko ang kamay niya. Magsisimula tayo ulit. Pangako ko sa sarili ko. At sa pagkakataong ito, tayo ang magdidikta ng tadhana. 6 na buwan. Iyon ang itinagal bago ko muling naramdaman ang init ng araw sa aking muka nang walang takot. Nakatayo ako ngayon sa veranda ng isang lumang Spanish villa sa Batangas, nakaharap sa dagat. Ang hangin ay maalat at presko, malayo sa amoy ng gamot at kulob ng santuaryo. Sa ibaba, rinig na rinig ko ang tawanan ng mga kusinero at ang kalansing ng mga kawali. Ito ang Isabel's Heritage, ang aking bagong simula. Hindi lang ito restaurant, ito ay isang sanctuary. Dito, ang mga empleyado ay mga dating biktima, mga single mother, mga lola na itinakwil ng pamilya, at mga katulad ni Rina May na nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Senyora Isabel, tawag ni Rina mula sa likuran ko. Hindi na siya ang mahiyaing nurse na naka-scrub suit. Naka-business suit na siya ngayon. May hawak na tablet at ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante. Siya na ang aking operations manager. Dumating na po ang delivery ng mga sugpo galing Roxas City at tumawag si Judge Selly. Good news daw po sa kaso. Napangiti ako. Humarap ako sa kanya. Anong sabi ng attorney? Denied ang bail petition ni Maribel. Masayang balita ni Rina. Tuloy-tuloy ang paglilitis at napatunayan ng forensic team na pineke nila ang pirma nyo sa deed of sale. Mababawi na po natin ang lupa sa probinsya next month. Huminga ako ng malalim.
Ang katarungan ay mabagal, pero dumarating ito sa mga marunong maghintay. At si Leandro, hindi ko mapigilang itanong. Kahit gaano katigas ang puso ko, ina pa rin ako. Bumaba ang tingin ni Rina. Nakita po siya ng staff natin sa palengke kahapon. Nagbubuhat daw po ng yelo, payat na payat. Gusto sana siyang abutan ng pagkain ng mga tao, pero tumakbo siya palayo nung nakilala siya. Kumirot ang dibdib ko, pero pinigilan ko ang aking sarili na maging emosyonal. Si Leandro ay nasa proseso ng pagbabayad sa kanyang utang na loob sa tadhana. Kailangan niyang maranasan ang hirap para maintindihan niya ang halaga ng ginhawa. Hayaan mo siya, sabi ko. Kailangan niyang matutong mabuhay na walang sandalan. Opo, senyora. Nga pala, may bisita kayo sa garden. Kanina pa naghihintay. Ngumiti si Rina ng makahulugan bago siya tumalikod. Bumaba ako sa garden. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo ang isang lalaking may maputing buhok, nakasuot ng simpleng linen shirt at fedora hat. Nagbabasa siya ng dyaryo habang humihigop ng tsa. Si Attorney Donato, siya ay isang retiradong human rights lawyer at matalik na kaibigan ni Judge Sally. Siya ang tumulong sa akin na ayusin ang mga legal papers ng negosyo noong mga panahong wala akong tiwala sa kahit kanino. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Inalis niya ang kanyang sombrero at yumuko ng bahagya, parang isang ginoo mula sa lumang pelikula. Isabel, bati niya. Ang boses niya ay malalim at mainit, parang kape sa umaga. You look radiant today. Bagay sa'yo ang kulay ng dapit hapon. Namula ang pisngi ko. Sa edad kong ito, hindi ko akalain na pwede pa pala akong kiligin. Bolero ka talaga, Donato. Tawa ko habang nauupo sa tapat niya. Anong sadya mo? Wala akong nilutong kare-kare ngayon. Hindi ako pumunta para sa kare-kare, sagot niya. At tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Inilabas niya ang isang maliit na paper bag. Pumunta ako para ibigay ito. Binuksan ko ang bag. Sa loob ay may isang lumang libro, isang first edition ng Noli Me Tangere, at isang maliit na garapon ng ointment. Para saan to? Yung libro? Para hindi ka mainip kapag nagpapahinga ka. Paliwanag niya. Yung ointment, gawa yan sa herbal garden ko. Para sa tuhod mo. Napansin ko kasing medyo iika-ika ka nung isang araw dahil sa ulan. Natigilan ako. Si Leandro, na anak ko, ni minsan ay hindi napansin ang rayuma ko. Pero ang lalaking ito, na ilang buwan ko palang kilala, ay napapansin ang bawat daing ng katawan ko kahit hindi ko sabihin. Hinawakan ko ang garapon. Salamat, Donato. Isabel, sabi niya, at ipinatong niya ng marahan ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko na nasa mesa. Ang balat niya ay magaspang din, tanda ng paghahalaman, pero ang haplos niya ay puno ng respeto. Alam kong sarado na ang puso mo dahil sa nangyari. Pero gusto ko lang malaman mo, nandito ako. Hindi para angkinin ka o ang yaman mo. Nandito ako para samahan kang panoorin ng sunset. Yun lang. Wala siyang hininging kapalit. Walang kontrata. Walang pressure. Just pure, calm companionship. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ligtas ako. Hindi ko kailangang maging nanay na tagabigay o donya na tagautos. Pwede akong maging si Isabel lang. Isang babae. Huwag ka munang umalis. Bulong ko. Samahan mo akong magkape. Ngumiti siya. Kahit hanggang hapunan pa. Ang gabing iyon ay puno ng tawanan at kwentuhan. Nakalimutan ko sandali ang bangungot ng santuaryo. Nakalimutan ko ang trahedya ng pamilya ko. Pero ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Kung kailan ka payapa, saka naman may paparating na bagong unos. Kinabukasan, araw ng grand opening ng main branch namin sa Manila. Abala ang lahat. Puno ang restaurant ng mga VIP guests, media at mga food bloggers. Ako ang bida. Nakasuot ako ng magandang Filipiniana, ang buhok ko ay nakapusod ng maayos. Habang nagbibigay ako ng speech,
Sa harap ng maraming tao, napansin ko ang isang anino sa labas ng glass window. Isang taong nakasuot ng hoodie na marumi. Nakatayo siya sa dilim, nakatingin sa akin. Akala ko si Leandro. Aakmang lalapitan ko sana pagkatapos ng speech para bigyan ng pagkain ng palihim. Pero nang tumalikod ang tao at tinamaan ng ilaw ng poste ang kanyang mukha, nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi si Leandro, babae. Payat na payat, nangingitim ang balat, at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. May malaking peklat siya sa pisngi, marahil ay nakuha sa gulo, sa loob ng kulungan o sa pagtakas. Maribel, paano? Ang sabi ni Rina ay denied ang bail. Nasa maximum security siya dapat. Ngumisi si Maribel sa akin mula sa labas. Isang ngising demonyo. Itinaas niya ang kanyang kamay at gumuhit ng linya sa kanyang leeg gamit ang daliri. Pinapatay na kita. Nabitawan ko ang mikropono. Ang matinis na tunog ng feedback ay umaling-awngaw sa buong hall, kasabay ng pagkabasag ng katahimikan ng aking bagong buhay. Security! Sigaw ni Donato na nasa front row, mabilis na tumakbo paakyat ng stage para protektahan ako. Pero nang lumingon kami ulit sa bintana, wala na ang babae. Naglaho na parang multo. Nanginginig ako sa takot. Akala ko tapos na. Akala ko nanalo na ako. Pero nakalimutan ko ang isang bagay tungkol sa mga taong walang kaluluwa. Wala silang sinusunod na batas. Ang aking phoenix ay nakabangon na, pero ang dragon ay nakawala sa kanyang kadena. Hindi ako umalis. Kahit nagpupumilit si Donato at Rina, nadalhin ako sa safe house matapos ang insidente sa party. Nanatili ako sa restaurant. Sabi ng pulis, nakatakas si Maribel habang inililipat siya sa mental facility kaninang umaga. Nagpanggap siyang baliw, nanakit ng gwardiya, at tumakas. Alam kong babalik siya. Ang mga taong tulad ni Maribel ay hindi tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling salita. At kung tatakbo ako ngayon, habang buhay akong magtatago. 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang restaurant. Pinauwi ko na ang lahat ng staff maliban sa mga security guard sa labas. Si Donato ay natutulog ng paupo sa sofa sa opisina ko. Ayaw akong iwan. Nasa kusina ako, nagpupunas ng mga counter. Ang amoy ng lemon at stainless steel ay nagpapakalma sa akin. Biglang namatay ang ilaw sa kusina, hindi brown out. Narinig ko ang click ng main switch sa likod bahay. Humigpit ang hawak ko sa basahan. Alam ko na ang tunog ng panganib. Dahan-dahan kong inabot ang pinakamalaking sandok sa rack. Isang manipis na proteksyon, pero mas mabuti kaysa wala. Akala mo ba talaga mananalo ka, Isabel? Ang boses ay nanggaling sa dilim. Sa may service door na naiwang nakabukas, bumukas ang emergency light. Sa madilim na liwanag, nakita ko si Maribel. Duguan ang kanyang paa dahil wala siyang sapin. Ang suot niya ay hospital gown na punit-punit. May hawak siyang isang mahabang kutsilyo na kinuha niya sa aming butcher block. Ang kanyang mga mata, wala nang tao sa likod ng mga matang yon. Puro puot na lang ang natitira. Maribel, sabi ko ng mahinahon, kahit nanginginig ang tuhod ko. Ibaba mo yan. Pinalilibutan na ng pulis ang lugar. Wala akong pakialam sa pulis, sigaw niya. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang pera ko, ang reputasyon ko, ang asawa ko. Dapat ako ang nasa magazine cover. Dapat ako ang mayaman. Bakit ikaw? Bakit ang isang mabahong tindera ng isda ang nanalo? Lumusob siya. Mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Iwinawas-iwas ang kutsilyo. Wala akong matatakbuhan. Nasa sulok ako ng kitchen counter. Ipinikit ko ang aking mga mata at itinaas ang aking kamay bilang panangga. Hinihintay ang talim na tumama sa akin. Narinig ko ang tunog ng laman na hiniwa ng bakal. Isang basag na ungol. Pero hindi ako nasaktan. Pagdilat ko, may nakatayo sa harap ko. Isang lalaking payat, madungis, at amoy pawis. Nakadipa siya. Ginawang panangga ang sariling katawan.
Si Leandro, nakabaon ng kutsilyo sa kanyang kanang balikat, malapit sa dibdib. Leandro! Bulong ni Maribel. Nabitawan niya ang hawakan ng kutsilyo sa gulat. Umatras siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na puno ng dugo ng asawa niya. Honey, bakit? Bakit mo sinalo? Napaluhod si Leandro sa sahig. Sinalo ko siya bago tumama ang ulo niya sa tiles. Ang dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang maruming t-shirt. Anak! Sigaw ko. Tulong! Donato! Tulong! Tumingin si Leandro kay Maribel. Ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit, pero ang kanyang mga mata ay malinaw. Tama na, Maribel. Garalgal na sabi niya. Tama na ang kasakiman. Pagod na ako. Pagod na tayong lahat. Pero, ginawa ko to para sa atin. Hysterical na sigaw ni Maribel. Para yumaman tayo. Hindi. Umiling si Leandro. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ginawa mo to para sa sarili mo. At hinayaan kita. Dahil duwag ako. Pero hindi ko hahayaang saktan mo ang nanay ko. Hindi ulit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok ang mga pulis kasama si Donato. Agad nilang dinamba si Maribel. Nagwala siya, sumisigaw, kumakamot. Pero wala siyang nagawa laban sa 4 na pulis. Bitawan niyo ako. Ako si Mrs. Alcaraz. Mayaman ako. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang boses ay unti-unting lumayo hanggang sa maging isang masamang alaala na lang sa hangin. Naiwan kami sa kusina. Yakap-yakap ko ang duguan kong anak. Dumating ang mga medik. Gusto nila akong paalisin, pero hindi ako bumitaw sa kamay ni Leandro hanggang sa maisakay siya sa ambulansya. 2 araw ang lumipas. Nasa private room kami ng ospital. Tahimik. Ang tanging tunog ay ang beep ng monitor. Gising na si Leandro. Nakabenda ang kanyang balikat. Maputla siya, pero buhay. Nakaupo ako sa tabi niya, nagbabalat ng mansanas. Nay, basag niya sa katahimikan. Hindi siya makatingin sa akin. Bakit niyo pa ako tinulungan? Dapat hinayaan niyo na lang akong mamatay. Wala naman akong kwentang anak. Ibinaba ko ang kutsilyo at mansanas. Kinuha ko ang isang thermos sa mesa. Pinuksan ko ito. Ang amoy ng arroz caldo na may maraming luya at kasubha ay pumuno sa kwarto. Nagsandok ako sa mangkok. Hinipan ko ito bago itinapat sa bibig niya. Kain, utos ko. Tumingin siya sa akin, naguguluhan. Nay, kain, ulit ko. Payat ka na. Mukha kang kalansay. Binuka niya ang bibig niya. Sinubuo ko ang lugaw. Nang malunok niya ito, nagsimulang tumulo ang luha niya. Sunod-sunod. Hagulgol na parang bata. Ang iyak ng isang taong matagal ng uhaw sa pagmamahal. Hinayaan ko siyang umiyak. Hinaplos ko ang kanyang buhok, tulad noong bata pa siya. Leandro! Sabi ko nang matapos siya sa pag-iyak. Pinatawad na kita. Ang dugo ay dugo. Anak kita. At mahal kita. Nagliwanag ang mukha niya. Talaga, Nay? Pwede na akong umuwi sa inyo? Tutulungan ko kayo sa restaurant. Magbabago na ako. Umiling ako. Nang dahan-dahan, natigilan siya. Pinatawad kita, anak. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik tayo sa dati. Paliwanag ko ng matatag. Kung patitirahin kita sa bahay ko, kung ibibigay ko sa iyo ang trabaho ng madalian, hindi kita tinutulungan. Lalo lang kitang gagawing baldado. Pero saan ako pupunta? Tanong niya. Takot na takot. Bata ka pa, Leandro. May pinag-aralan ka. Magaling ka sa business bago kanila mo ng ambisyon. Sabi ko. Maghanap ka ng trabaho. Kahit ano. Kahit janitor. Kahit clerk. Magsimula ka sa baba. Matuto kang tumayo sa sarili mong paa nang walang apelyido ko at walang impluwensya ng asawa mo. Hinawakan ko ang pisngi niya. Kapag kaya mo nang bumili ng sarili mong bigas,
Kapag kaya mo nang tumingin sa salamin ng may respeto sa sarili, saka ka bumalik sa akin. Doon lang tayo magiging tunay na pamilya. Yumuko si Leandro. Matagal siyang tahimik. Iniisip ko kung magagalit ba siya, kung magdadabog ba siya tulad ng dati. Pero nang tumingala siya, nakita ko ang isang bagay na bago sa mga mata niya. Determinasyon. Tumango siya. Opo, Nay. Naiintindihan ko. Gagawin ko. Hinalikan ko siya sa noo. Magpagaling ka. Hihintayin kita sa finish line. Tumayo ako at naglakad palabas ng kwarto. Sa labas, naghihintay si Donato. Inabot niya sa akin ang aking shawl. Ayos ka lang? Tanong niya. Ayos na ayos. Sagot ko. At sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ko. Wala nang bigat sa dibdib. Saan tayo pupunta? Tanong ni Donato. Ngumiti ako at kumapit sa braso niya. Umuwi na tayo, Donato. Gusto kong panoorin ang dagat. Ang hustisya ay naibigay na. Ang kontrabida ay nakakulong na. Ang anak ko ay nasa landas na ng pagbabago. At ako ay malaya na. Hindi na ako si Patient 304. Hindi na ako ang inang martir. Ako si Isabel. At ito ang simula ng aking tunay na buhay. Ang sabi nila, ang panahon ay ang pinakamahusay na manggagamot. Pero, para sa akin, ang panahon ay isang iskultor. Tinapyas nito ang mga bahagi ng pagkatao ko na mahina. Tinanggal ang takot. Hanggang sa ang natira na lang ay ang matibay na pundasyon na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. Nakatayo ako ngayon sa gitna ng Isabel's Heritage sa Tagaytay. Ang simoy ng hangin ay malamig, humahalo sa mainit na amoy ng bulalo at kare-kare na dinadayo ng mga turista mula pa sa Maynila. Puno ang restaurant. Dinig na dinig ko ang tawanan ng mga pamilya, ang kalansing ng mga kubyertos, at ang musika ng buhay na dating ipinagkait sa akin. Senyora, tawag ni Rina May. Lumapit siya sa akin, hawak ang isang clipboard. 3 taon na ang nakalipas, mula noong iligtas namin ang isa't isa sa bubong na yon. Ngayon, siya na ang general manager ko. Nakapagtapos na siya ng business management gamit ang scholarship na ibinigay ko at napagtapos na rin niya ang kapatid niya. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kumpiyansa. Nakaready na po ang private room para sa birthday celebration ni Judge Sally. Ulat niya. At may nagpapabigay po nito sa inyo. Inabot niya sa akin ang isang maliit na sobre, walang pangalan. Pero kilalang kilala ko ang sulat kamay. Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang resibo ng bank deposit at isang maikling sulat. Ang resibo ay nagkakahalaga ng 5,000 piso. Ito ang unang hulog ni Leandro para bayaran ang perang ninakaw ng asawa niya noon. Maliit na halaga kumpara sa milyon-milyong nawala. Pero para sa akin, ito ang pinakamahalagang pera sa mundo. Binasa ko ang sulat. Nay, promoted na ako bilang team leader sa call center. Masaya pala kumita ng pera na pinaghirapan mo talaga. Hindi pa ako mayaman, pero nakakatulog na ako ng mahimbing. Happy ika-73 birthday. Mahal kita, Leandro. Napangiti ako. Tumingin ako sa labas, sa may parking lot. Nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt, pasakay sa isang second-hand na motorsiklo. Tumigil siya sandali at tumingin sa direksyon ko. Hindi siya kumaway. Tumango lang siya ng may respeto. Dati ang gusto ko para sa kanya ay maging milyonaryo. Ngayon, nakikita ko siyang simple, payak, pero marangal. At sa tingin ko, mas naging tao siya ngayon kaysa noong nakatira siya sa mansyon. Ang paghihirap ang naging guro niya at ang kalayaan mula sa materialismo ang naging gantimpala niya. Nalunod na sa limot ang pangalang Maribel. Ang huling balita ko, siya ay nasa correctional, tumatanda ng mag-isa, walang dumadalaw dahil pati ang mga dating kaibigan niya ay tinalikuran siya. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang kulungan. Isabel, naramdaman ko ang mainit na palad sa aking likuran.
Lumingon ako at nakita si Donato. 3 taon at nandito pa rin siya. Hindi bilang asawa, hindi bilang boyfriend, kundi bilang isang kapartner sa buhay. Siya ang tagapaalala ko na uminom ng gamot. Siya ang kasama kong mag-garden tuwing umaga. Siya ang nagturo sa akin na ang pag-ibig sa edad namin ay hindi na tungkol sa apoy, kundi tungkol sa liwanag. Yung klase ng liwanag na gumagabay sa iyo pauwi. Kanina ka pa nakatulala. Malambing na po na niya. Iniisip mo pa rin ba sila? Itinago ko ang sulat sa bulsa ng aking apron. Hinawakan ko ang kamay ni Donato. Ang mga daliri namin ay magkasing kulubot, pero magkasing tibay. Hindi na, sagot ko. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Ikaw? Swerte? Tawa niya. Ikaw ang gumawa ng sarili mong swerte, Isabel. You fought for this. Dinala niya ako sa balcony kung saan tanaw ang Taal Volcano. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kulay ginto at lila sa langit. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay lasang tagumpay. Sa loob ng mahabang panahon, inakala ko na ang halaga ko ay nakadepende sa pagiging ina ni Leandro o biyenan ni Marivela. Inakala ko na kapag tumanda na ang babae, nagiging invisible na siya. Nagiging pabigat na lang na itinatabi sa sulok. Pero nagkamali sila at nagkamali rin ako. Ang pagiging ina ay isang kabanata lang ng aking libro. Hindi ito ang buong kwento. Ako, si Isabel Alcaraz. Naranasan kong itapon, ipagbili at ikulong. Pero tulad ng mga perlas na hinuhulma sa ilalim ng dagat, ang mga sugat ko ay naging palamuti ko. Ang mga luha ko ay tumigas at naging hiyas. Humarap ako sa dagat at sa isip ko, kinausap ko ang lahat ng mga babaeng nakikinig sa kwento ko. Huwag kayong matakot tumanda. Huwag kayong matakot magsimula muli. At higit sa lahat, huwag niyong hayaang sabihin ng sino man na tapos na ang inyong panahon. Dahil hanggat tumitibok ang puso niyo, may karapatan kayong sumaya, lumaban, at magningning. Sumandal ako sa balikat ni Donato habang unti-unting lumulubog ang araw. Panatag sa kaalaman na bukas, sisikat itong muli. At sa pagkakataong iyon, sasalubungin ko ito hindi bilang biktima, kundi bilang reyna ng aking sariling kaharian. Ang buhay ko ay akin na uli. At sa paglubog ng araw sa Tagaytay, kasabay ng pagbangon ng bagong pag-asa, diyan natin iiwan si Isabel, payapa, malaya at nagmamahal. Sa inyong lahat na nanatili, nakinig at naramdaman ang bawat tibok ng puso ni Isabel mula sa unang kabanata hanggang sa huling sandali. Taos puso akong nagpapasalamat. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Aaminin ko, may mga gabing mabigat ang aking dibdib habang isinusulat ko ang mga eksena sa loob ng santuaryo. Damang-dama ko ang lamig ng rehas at ang hapdi ng pagtataksil na dinanas ng ating bida. Marahil kaya naging ganito kalalim ang emosyon ay dahil ang kwento ni Isabel ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay salamin ng tapang ng bawat inang Pilipina. Mga inang handang ibigay ang lahat, pero natututo ring bawiin ang kanilang sarili kapag ang dignidad na ang nakataya. Nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang pagpapatawad ay isang makapangyarihang gamot, ngunit hindi ito dapat maging lason na papatay sa iyong halaga. Tulad ng isang perlas na nabubuo mula sa sugat sa ilalim ng dagat, naway magsilbing paalala si Isabel na kahit gaano katagal tayong nalubog sa dilim, may kakayahan pa rin tayong kuminang at magsimula muli. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang bagay akong gustong itanong sa inyo. Napapaisip kasi ako sa naging desisyon ni Isabel sa huli. Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa niya kay Leandro na hayaan itong maghirap at magtrabaho bilang janitor sa halip na patirahin agad sa mansyon? Kung kayo ang nasa katayuan niya bilang isang ina, kaya niyo bang tiisin ang inyong anak para lang matuto siya ng leksyon o patatawarin niyo ba siya agad
at yayakapin pabalik sa inyong tahanan. I-comment nyo sa ibaba ang inyong sagot dahil gustong-gusto kong malaman ang inyong pananaw. At kung ang kwentong ito ay nakapagbigay ng kirot at inspirasyon sa inyong puso, huwag sanang kalimutang i-like ang video at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, buhay at pag-ibig.